Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, sa mga tutawagin ko ulit para magtatanong, pakibukas na yung camera. Ang tawagin ko naman ngayon ay si Kathy. Hello, Kathy. Ma'am Kathy. Please open your camera. Hello, Ma'am Kathy. Please click unmute. Then, open your camera. Hello po. Para makita naman ang ganda. Ayun, sabi ko na nga ba nakita na yun, no? Hello, Ma'am Kathy. Magandang gabi po sa inyo dyan. Hello. Yes, hello. Ang tanong ko lang po is yung nabasa ko dati. Teka lang. Tungkol sa Ecclesiastico 48 verse 10. Sabi doon na nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagkasunduin ng magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Tungkol kay Elias, nangyari na ba sa mga Israelitang pagkakasundo-sundo? Bumalik ba si Elias? Sinabi or kailan? Bumalik na po. Or kailan yung takdang panahon? Bumalik na po. Sinabi nga ni Sinabi nga ni Kristo na ang tinutukoy na Elias dyan ay si Juan. Pero hindi siya reincarnation, ha? Pero kasi naniniwala na reincarnation daw yun eh. Ang tinanong ko, ba't si Juan yung bumalik? Ba't hindi niya alam na siya si Elias? Sabi niya, kasi nakakalimutan. Hindi yan reincarnation, yan ay isang pangyayari na mangyayari na may lilitaw na kagaya ni Juan. Sabi ni Rumi Buntigaw, wala naman nakalagay dyan na kagaya eh. Tingnan mo sa mga Bible scholar. Kaysa magsagawa ka ng ideya mo na yan ay reincarnation, hindi naman proven by Bible scholar. yan ay nangyari na yan, yan ay nasa 1:1, double check ko lang ha. Mateo 17:12. Okay, ito sabi sa 17:12 ni Mateo. Yan. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Ito na yung sagot sa tanong mo, Dumating na si Elias, ngunit hindi siya kilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. See? So, siya ang katuparan si John the Baptist, pero hindi siya talaga si Elias. Salamat po. Meron pa pong isa. Okay, go ahead. Ay, yung nabasa ko lang sa yung kasi nagsisearch ako dun sa
River of Babylon na nag-ano sa Facebook. So, sinearch ko sa Google yung River of Babylon. Tapos, may nag-appear din na question doon na what city God take to heaven. So, ang nakalagay doon is yung Enoch, si Enoch, at saka yung who live in Zion, at saka yung his city were so righteous that Heavenly Father took the whole city up to heaven. Totoo ba yan? Okay, dalawa lang po yung ano natin diyan, yung he took in heaven is Elias and Enoch po, no? Dalawa sa Old Testament kapatid. Ano pa yung isang question nyo? Nakalagay kasi na Enoch and his whole city. Ang saan Father, nakalagay dito, Enoch and all who live in Zion, his city, were so righteous that Heavenly Father took the whole city up into heaven. saan talata po yan? Dapat makita natin konteksto niyan Hindi ko po alam. Nakalagay po dito sa ano nila kung ewan ko ba kung ano ba to. Tapos Book of Moses 7:19. Wala naman yatang may Book of Moses ba dito tayo sa Bible natin? Wala po, kung wala po baka ano lang nila yan. Okay. Ano yung binabasa mo, sister, by the way? Sa Google kasi lumabas din doon yung si Enoch, nung inakyat siya ng Diyos, dito sa Genesis mababasa yan eh. pero sa Genesis 5:22 hanggang 24 to, no? Ito mababasa natin dito sa Enoch. 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 years at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Saan siya dinala? Dito yan mababasa sa Hebrews 9:5. No? Hebrews 9:5. Sa ang Biblia yata yun mababasa, no? Hebrews 9:5 ba yun? No. 6:5 yata. Hebrews 6:5. 6:5 ba yun? Kalimutan ko yung talata. Kabutihan sa salita ng Diyos, mahayag. Anong bang talata yun na inakyat si Enoch sa langit? Nakalimutan ko. Wait lang ha. Hebrews 9, ayan naman, makakalimutin na talaga ako. Nasa Hebrews yun mababasa, sister, na si Enoch inakyat sa langit. Pero yung whole city daw. Yung whole city, bababa yun galing sa langit. Yan ang makikita natin sa ano. Okay. Kasi nakalagay dito sa Google yung chapter 7 ng Book of Moses. So hindi sa atin yan. Book of Moses? Old Testament. Ang Old Testament attributed yan kay Moises. Ibig sabihin, although compose yan ng mga eskriba, ang whole Bible inattribute nila kay Moises kasi ang ugali kasi ng mga Hudyo, sino yung pinuno, doon i-attribute ang gawa nila. Kaya attributed kay Moises ang Old Testament. Ay marami yun eh. There are 5 books of Moises. Yung tinatawag natin na Pentateuch. That is the 5 books of Moses. Namely, Genesis, Deuteronomy, itong Leviticus, Exodo, and Numbers. So, yung 5 na yan, ang tinatawag na Book of Moses. Although, hindi siya litra po litra talaga ang sumulat niyan, pero attributed sa kanya yan. Dahil siya ang leader ng bayang Israel. So, alin dyan ang Book of Moses na sinasabi nila, dapat nilagay nila yung certain Book of Moses. Okay. Ipapakita ko dito sa ito yung malinaw po. Nababasa niyo po ba? City of Jerusalem from Zion. City of Jerusalem from Zion. Yung Zion kasi, ano yan eh, metaphorical. Ibig sabihin ng Zion, bayan ng Diyos yan. From Jerusalem. Yes, iaakit naman talaga ng Diyos ang kanyang bayan sa langit eh. Pero, ano ba ang point sa binabasa mo dyan? Inakyat kasama ni Enoch? Apo, tinatanong ko pa kung totoo ba ito na yung city
yung the whole city ay inakyat na ng Diyos sa langit. Hindi yan letra por letra. Sabi ko nga, yung Zion na yan, referado yan sa bayan ng Diyos. It's a metaphor. Zion, city of Zion means the city of God. Ibig sabihin yung banal na ano ng Diyos, banal na bayan ng Diyos. Yan ang Zion. It's a metaphor. Metaphorical statement po yan. Ibig sabihin ng bayan ng Diyos, Zion sa Old Testament. Kasi ang bayan ng Diyos, tinatawag nila yan na Zion sa Old Testament. Sa bagong Testament, tinatawag na yan na Catholic sister. Pero hindi pa yan sinama sa sa Old Testament, hindi pa kasama ni Enoch ang mga namatay nila before Christ. Hindi pa yan sinama. Kasi kung babasahin natin sa John, kaya nga nalilito ako dyan sa binabasa mo, kung ano yung binabasa mo, bakit kasama ni Enoch? Bakit? Kasi sa John 3:13, wala pang nakaakyat sa langit maliban bago pa bumalik ang Panginoong Jesucristo. Ito ang sabi, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So, paano naging kasama yan ni Enoch? Sa Old Testament, ang inakyat ng Diyos, letra por letra, si Enoch at si Elias. Yes, inakyat sila letra por letra sa langit. Pero ang City of Zion, hindi pa yan inakyat sa langit. Ang mga Old Testament figures, no, na mga tao, inakyat yan dito na sa Efeso 4. Nung umakyat ng Panginoong Jesucristo, kasama na niya ang mga tao doon. Yung mga kaluluwang namatay sa Old Testament, no, 4:10 ng Efeso, dito pa lang, saka pa lang yan nakaakyat dito. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Sa 8, dala niya ang mga binihag. Dito sa 8. Ganito ang sinabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So yung bihag na yan, yung mga nasa Old Testament people. Doon pa lang yan after umakyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. So doon niya dinala yung mga Old Testament. Pero sa panahon ni Enoch, si Enoch lang at si Elias ang napunta sa langit, badili. Okay. Siguro, siguro tayo na Protestant. Medyo nakakalito yung binabasa mo kasi, pero baka pinag-isa lang niya yan, no? Pinag-isa lang siguro ba, yung bang, sinamarize na lang niya ba, na yung City of God, ibig sabihin yung bayan ng Diyos, yung mga Old Testament prophets, dinala sa langit na, together with Enoch, sa panahon natin ngayon, na kung saan bumalik ng Panginoong Jesucristo. Baka yan ang ibig sabihin dyan. Kasi kung sa panahon ni Enoch dinala si Enoch kasama yung City of Zion, kung sabay-sabay silang dinala doon, ay hindi yan mangyayari kasi ang mga tao sa Old Testament, maliban kay Enoch at Elias, sila kasi ang nakakuha ng privilege na maakyat sa langit badili, hindi namatay, no? Na nakapasok sa langit, silang dalawa lang. Yung City of God, even Abraham, nasa ano lang yun, nasa yung tinatawag nating bosom of Abraham, yung limbo of the fathers. Limbo of the fathers. Ito po yung isa pang nabasa ko ito po yung tinatanong ko eh. Anong pagkasabi dyan, sister? Sige, try natin i-reconcile. Enoch and all who live in Zion, his city, were to righteous, that Heavenly Father took the whole city up to heaven, into heaven. Oh, kaya nga. Basahin niyo yung in the last days po. In the last days ba? Sa last days. Sa last days, yes. In the last days, mayroon siya. Basahin yung buo. In the last days, the city and its people will return to in the last days, yes. The New Jerusalem. Oo. Yes, of course. Lahat naman lahat naman po. Okay. Kasali na tayo doon. Kung mapunta man tayo sa langit, sister, pati tayo kasaya. Kasi tayo yan yung sinasabing Zion, City of God, tayo yon. Ang banal na syudad ng Diyos, yun yung mga mananampalataya. Sa Old Testament at sa New Testament, tayo yon. Summarize lang. Okay, so hindi pa to meron na nakapunta doon. Meron na nakapunta dito. Meron na nakapunta doon sa Hebrews 12:22. Ito mababasa natin. Basahin natin sa English para mabasa natin yung 12:22, no, and 23, no. Ito yung mababasa natin try natin sa KJV.
Ang maganda siguro ang salin sa KJV. But you are come to the Mount of Zion. Ito din yung sinasabi ko yung Zion. Umpisahan natin sa 21, no? Terrible website, dito na sa 22 to 23 na lang. Dito. But ye are come unto Mount of Zion. Yan. Mount of Zion unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, unto God the judge of all, unto the spirits of just men made perfect. Ayan, mga spirit of just men made perfect, no? City of Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels. So, yan ang ibig sabihin siguro sa talata na binabasa mo, sister. Okay po. Salamat. So, meron na yon. Kasi nung pinahayag ni San Pablo to, may sa langit na to, no, itong pinahayag ni San Pablo to, sa panahon niya to. Kaya meron na. Meron ng mga nandoon. Okay na ba yun? Maliwanag na po. Okay na ba yun o may follow-up ka pa? Okay na po yan. Salamat po. Maliwanag na. Okay, magandang umaga po sa inyo at may sasagutin na naman po ulit tayo galing sa ating comment section. Ito ay galing kay Ashley Lucina 9406. Sabi niya, how about if ang lalaki na Katoliko at ang babae ay alliance at kasal sila sa simbahan ng babae sa alliance? Valid ba ang kasal na yon? Maraming salamat sa sagot. Ito ang ating masasabi doon, ano? Kung kinikilala ng simbahang Katoliko na valid ang kasal sa alliance, then magiging valid yon sa sa buong iglesia kasi inaprobahan ng Katoliko. Pero kung hindi aprobado ng Katoliko ang kanilang kasal, sa mata ng gobyerno lang sila valid, hindi sa mata ng Diyos. Kasi nasa Katoliko pa rin po ang approval kung ang kasal ba sa ibang sekta ay tinatanggap nila na valido. Kasi pag nila tinatanggap na valido, ibig sabihin hindi yun kinikilala. Hindi ako nagja-judge dito, ha? Ang alam ko lang, ang iglesia na tinatag ni Kristo ang siyang kanyang binigyan ng authority na anuman nang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya kung ipinahintulot ng iglesia Katolika sa lupa, ba't iglesia Katolika? Wala namang ibang iglesyang Kristiyano na tinatag sa Jerusalem 2,000 years ago, maliban sa iglesia Katolika. Ngayon, kung pinahintulot nila yung kasal sa ibang sekta, sabi ni Kristo, ipapahintulot ko yun sa langit. Kung hindi nila pinahintulot sa lupa, sabi ni Kristo, hindi ko rin yan ipapahintulot sa langit. Ang tanong, valid ba yon? Kapag pinahintulot ng Katoliko, valid yun sa mata ng tao, valid yun sa mata ng gobyerno, at valid yun sa mata ng Diyos. Pero kung hindi naman yun naprobahan ng Katoliko, valid lang yun sa paningin ng tao, at valid lang yun sa gobyerno, pero hindi siya balido sa mata ng Diyos. Yun ang ating kasagutan sa tanong ni Ashley Lucina. Okay? Maraming salamat po at maya-maya konti. Isa na namang episode ng punto por punto ang ating i-recap and then katanungan nyo sa comment section bibigyan ng kasagutan. Maraming salamat po.